sa ulo ng mga nagbabagang balita. Online discipleship ng GFJC Disciples sa Cagayan nagpapatuloy pa rin. KFC Summer Camp sa Cagayan dinagsa ng maraming kabataan. Mga masasayang kaganapan dito ating sulyapan. At KFC Summer Camp sa Tarlac matagumpay rin na idinaos. Mga nakakabless na eksena doon ating alamin. Live mula sa Bagao, Cagayan Valley, ito ang mas pinalawak, mas pinalakas at mas pinagtibay na mga balita. Ito ang GFJC News Alert! Magandang araw GFJCians, narito na ang mga nakakabless na balita sa oras na ito. Mga balitang nakalap at natipon sa isang buwang pagkantabay ng GFJC Media. Buong kagalakang ibabahagi namin sa inyo sa oras na ito. Online discipleship ng GFJC Disciples sa Cagayan nagpapatuloy pa rin. KFC Angels Spin de la Cruz, ibalita mo! Nito lamang ika-5 ng Abril taong kasalukuyan, sa ganap na alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, ipinapatuloy ni Pastor Jonathan Camcam, ang Executive Director ng National Bible Day Philippines, ang pagtalakay sa one-to-one book sa lahat ng sumasailalim ng Discipleship Class Batches 1 and 2. Dito ay binahagi ni Pastor Jonathan ang Chapter 4 na tumatalakay sa katuturan at kahalagahan ng baptism. Naihayag din sa online meeting ang pagkakaiba ng water baptism at Holy Spirit baptism. Ayon sa pastor, tunay na mahalaga ang bautismo sa tubig dahil nililinis nito ang ating mga kasalanan. Dagdag pa niya, hindi na ito patungkol sa relihiyon kundi ito ay isang deklarasyon kung sino ka na ngayon na masyadong malayo kung ikukumpara sa dating ikaw noong nabubuhay ka pa lamang sa kadiliman. Ito ay nagpapakita ng lumang buhay na inalis at isang bagong buhay na nagpapatunay ng pagsunod kay Kristo. Ang bautismo ay isang identity nating mga followers ni Jesus. Sikapin nating panindigan at pahalagahan ito sapagkat ang sinumang gustong sumunod kay Kristo ay dapat na mamayanin na sa Kanya ang imahe at pagkatao ni Kristo. Keep it up, disciples! Marami pa tayong matututunan kung tayo'y tuloy-tuloy lang. KFC Angels Spin de la Cruz, call to share Jesus globally! Samantala, KFC Summer Camp sa Cagayan dinagsa ng maraming kabataan. Mga masasayang kaganapan sa event, ating sulyapan. Yan ang balitang tinutukan ni KFC Crystalline Victorio. Unforgettable experience, unexpected friendship, remarkable revelation. Ganyan kung ilarawan ang naging kaganapan sa buong KFC Summer Camp ng mga kabataan nito lamang April 13 to 17 dito sa Bagao, Cagayan. Kung matatandaan, Miyerkules ng hapon nang simulan ang camp opening program at acquaintance night kung saan nagsimulang kilalanin ng mga campers ang kani-kanilang grupo para sa camp. Dagdag pa dito, naging makabuluhan din sa nasabing programa ang formal na deklarasyon ng KFC Camp 2022 sa pangunguna ng ating butihing senior pastor na si Pastor Christopher Victorio. Highlights din sa programa ang naging presentasyon ng Cheers and Yells ng 10 team sa Entablado na kinabibilangan ng Team Caleb the Discoverers, Gideon the Warriors, Solomon the Entrepreneurs, Peter the Laborers, Luke the Physician, John the Baptist the Preachers, Joseph the Dreamer the Administrators, Moses the Educator, Paul the Travelers, at Jonah the Reporters. Kinaumagahan, April 14, alas 4 ng umaga nang ganapin ang unang session sa pamamagitan ni Pastor Christopher Victorio na pinamagatang Encounter with Jesus.
Dito mas nakilala pa ng lahat si Jesus bilang hari at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sinundan naman agad ito ng morning exercise na talaga namang nagpabuhay sa energy ng mga campers. Nanibago man ng ilan dahil sa aga nito, go na go pa rin ang mga campers para hindi ma-redmark ang kanilang team. Pagkatapos ito, ginanap na ang iba't ibang sessions ng mga ilang guest speakers upang mas palawakin pa ang temang Global Frontliners. Pagsapit naman ng hapon, dito na rin nagsilabasan ang mga baong lakas at tatag ng loob ng mga campers dahil sa mga pangmalakasang activities sa oras na iyon. Kinagabihan, tuloy pa rin ang mga nasabing sessions at mga contested activities para sa mga campers. The best day of the camp naman kung maituturing ang April 15 ng mga campers dahil sa pagbuhos ng sobra, grabe at matinding anointing ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Romeo Magigad. Puno ng revelation, fulfillment at joy ang naranasan ng bawat isa dahil sa kauna-unahang pagkakataon naranasan nila ang ganitong experience sa piling ni Lord. Kasama din sa araw na ito ang Holy Week Specials na exposition of the 7 last words ng Jesus kung saan binigyang kahalagahan at alaala din ang kamatayang ginawa niya para sa atin. April 16, isa na namang panibagong araw dahil sa mga pinaghandaang sessions ng mga tagapagsalita na nagbigay inspirasyon at motibasyon para sa lahat. Idagdag mo pa ang inaabangang camp activities at pasabog ng mga facilitators na talagang ikinagalak ng mga campers. Sa pagsapit ng dapit hapon, naging mainit na gabi rin ang nadama dahil sa ginanap na torch parade at night of worship na labis na nagpabuhay sa buong huling gabi ng programa. Sa pagtatapos ng camp, April 17, ginanap ang Camp Recognition Program kasabay ng Sunday Worship Service sa araw na iyon. Itinanghal naman na champion team ang Gideon the Warriors ngayong season ng KFC Camp. Congratulations guys! Kaya na sabi nga ni Sister Giselle sa una pa lang is we have the connection na siyang kinakailangan upang magkaroon din ng unity sa aming team para makamit natin or namin yung success until the end. Samantala, inaabangan man kung iisipin, pinakamasakit naman ito kung tutuusin dahil sa 4 na araw ng KFC Camp ay tuluyan ng magpapaalam ang mga campers at babalik na ulit sa kanilang mga tahanan. Markado man ang lungkot at pagkabalisa ng ilan dahil sa tuluyang pagtatapos ng camp, naging isang paalala at gabay naman daw ito dahil sa kanilang mga natutunan na pwedeng ibahagi sa outside world. At po sa mga nag-sponsor sa mga kabataang dumalo ng Youth Camp 2022. Thank you po sa mga materials at cash na inyong pinigay. Ang masasabi ko lang is sobrang grabe ang pinigay na mag-work si Lord sa buhay natin lahat. Ang masasabi ko lang super success ako. Nakaka-bless pala. Nagkaroon kami ng banding ng mga ka-teammates namin, in which is hindi ko dati ang kilala. And then isa pa, naging active kami throughout the program dahil nga mas open kami sa team namin, naging parang friendship, naging bonding, naging family na rin. Sobrang grabe yung saya, yung feelings talaga. Tapos pagod man yung katawan, and fully charged naman yung spirit. Siguro po yung mga hindi ko makakalimutan na experience ko po. Ang masusunod pa sa King John ay Green Talent. Matutulog ay ang daming lamok. Wow, ang dami! Grabe, na-experience ko din po yan. Ano naman yung natutunan mo sa ating youth camp ngayong taon? Siguro po yung natutunan ko kailangan po sa bawat pong laro ay may tulong tayo at sa team po natin na Global Frontliner, kailangan po natin ang baguhin muna natin yung sarili natin para po makapag-mission din po sa
Sa buong puwersa ng GFJC Bagao at Santo Niño, laking pasasalamat din ang hatid ng mga camp facilitators na bumuo at nag-ayos sa programang ito. Lagi man silang walang tulog, laging nilalamok at nakukulong, hindi naman ito magiging hadlang upang gampanan ang inaatas ng Diyos sa kanilang mga tungkulin. Hats off din para sa mga elders ng church na walang sawang tumulong, nagluto at naglinis sa entire duration ng camp. Nababash man sila minsan dahil sa noodles na overcooked, huwag po kayong mag-alala dahil masigit pa ang ibibigay ng Diyos dahil sa inyong lubos na pagtulong. Most of all, napakalaking pasasalamat naman ang ating handog sa Panginoon dahil sa gabay at patnubay niya sa ating lahat, lalong-lalo na sa napaka-victorious na KFC Summer Camp 2022 dito sa Cagayan, na bumago, nagpaalala at nagbigay inspirasyon sa bawat kabataan. Matatandaan ang Joint Summer Camp ngayong taon ay dinilhan ng mga kabataan na nagmula sa Bagao, Piat at Santo Niño, Cagayan. Shout out sa lahat ng katabaan for Christ dyan! Kabataan for Christ. Let's all be the vessel of change and influence to others because we are called to be a chosen global plant planters. See you in next camp season, campers! Agyan! KFC Crystalline Victorio, called to share Jesus globally. Sa kaugnay na balita, KFC Summer Camp sa lugar ng Tarlac, matagumpay rin na idinaos. Mga nakaka-bless na eksena sa event, ihahatid ni KFC Arnel Vallejo. Unkaboggable, unforgettable at pangmalakasang experience this summer. Yan ang natamo ng mga KFC sa pagtatapos ng KFC Camp this year dito sa lugar ng Tarlac. Naganap na alas 2 ng hapon, April 21, nang opisyal na simulan ang KFC Camp sa lugar ng Tarlac. Ito ay ginanap sa Barangay Birbira sa bayan ng Kamiling na dinaluhan ng mahigit 60 kabataan. Puno ng excitement ang mga dumalo lalo na't batid ng lahat ang napaka-victorious na KFC Camp sa Cagayan. Sa naganap na opening at acquaintance program, masayang itinanghal ng 5 teams na kinabibilangan ng Moises the Educators, Luke the Physicians, Team Luke, handa na ba kayo? Handa! John the Baptist the Preachers, Team John the Baptist, are you ready? Yes! Amen! Itipay lakad man! Itipay lakad man! We're always ready! Joseph the Dreamer the Administrators, Joseph, handa na ba kayo? Igala J! Igala O! Igala S-E-T-S! Joseph! at Gideon the Warriors ang kanilang cheers and yells na agad sinundan ng formal opening ng KFC Camp sa pamamagitan ni Pastor Aaron Alcantara. Kinagabihan, nagsimula na ang sessions na nagpapalawig sa tema ngayong season na Global Frontliners sa gabay ng ilang inimbatahang guest speakers. Isinagawa na rin ang paunang camp activities sa gabing iyon. Kinaumagahan, April 22, sa ganap na alas 4:30 ay gising na ang mga campers para sa morning devotion at session on Encounter with Jesus na ibinahagi ni Pastor Christopher Victorio. Agad naman itong sinundan ng pangmalakasang morning exercise at team building activities para sa banner racing event. Nagpatuloy naman ang sessions sa umagang iyon sa gabay ng 3 motivational guest speakers na tumalakay sa kani-kanilang paksa. Kinahaponan, itinuloy naman ang camp activities na sumubok sa isip, emosyon at lakas ng mga campers. Matinding excitement rin ang namayani sa campsite, lalo na nung maglibot ang mga camp soldiers para manghuli ng ikukulong sa camp jail at pati na rin ang ambush dance challenge ni Kuya B. Nagabihan, ipinagpatuloy ni Pastor Aaron Alcantara ang sessions sa kanyang topic na operation na pumukaw sa atensyon ng mga campers. Marami ang na-inspire at na-challenge sa mensahe ng pastor, lalo na nang ikwento nito ang ilan sa kanyang mga pinagdaanan bilang kabataan. Ilang camp activities din ang isinagawa pagkatapos ng session na iyon.
ko kay Kristo. April 23 nang ganapin naman ang inaabangang Campers Got Talent bilang highlight ng KFC Camp. Dito ay pinamalas ng mga KFCs ang kanilang mga angking galing sa pagkanta, pagsayaw at pag-arte sa entablado. Kinahaponan, nagpatuloy ang ilang team building activities kahit matindi ang sikat ng araw sa mga oras na iyon. Di na ito inalintana ng mga kabataan sapagkat namayani ang excitement at enjoyment ng bawat team. Sa pagsapit ng alas 4, ginanap naman ang Revival Fellowship kung saan bumuhos ang anointing sa mga kabataan. Si Lord yung kumikilos sa buhay mo. Pag si Lord yung kumikilos sa buhay mo, may ebidensya yan, iangat ka ng Lord. Dito naramdaman ng mga kabataan ang matinding presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit na siyang nagpatibay at nagpalakas sa kanila. Pagkatapos ng revival ay isinagawa naman ang Torch Parade at Night of Worship bilang pangwakas na camp activity ngayong season. Samantala, isinabay sa Sunday Worship Service noong April 24 ang recognition program sa mga campers. Sa season na ito, itinanghal ang Team Moises the Educators bilang champion sa camp. Kasabay naman ng kasiyahan sa selebrasyon ay ang lungkot para sa mga campers dahil magpapaalam na sila sa bawat isa. Marami po. Tulad ng nagkaroon po kami ng mga kaibigan, mga bago po. At saka nagkaroon po ng unity. Sobrang saya po dito. Saka hindi lang po yun, marami din pong natutunang word galing kay God na gusto niya ipabot sa atin. Maraming mga bagay ang aking na-experience sa ngayon. And ako ay nagpapasalamat kasi in-invite ako para sumali sa youth camp na ito. And then one of my experience is naranasan ko na makihalubilo sa ibang tao. Nagkaroon ako ng self-esteem and as well as yung self-confidence sa sarili dahil noon po is nahiya talaga ako na humarap sa mga tao. Naging challenging naman ang tema ngayong season para sa kanila na mapanindigan ang pagiging global frontliners na siyang hahayo sa iba't ibang lugar para ibahagi si Jesus sa iba pang mga kabataan. Dagdag pa rito, ang pagtatapos ng victorious na camp sa Tarlac ay bunga ng collective effort ng GFJCians na siyang tumulong physically, financially at spiritually para may daos ito ng maayos. Taos puso ang ating pasasalamat sa lahat ng facilitators, organizers, sponsors, volunteers, venue owner, food at security committee at sa mga head pastors ng bawat congregation sa GFJC Tarlac. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi magiging matagumpay ang gawain ni Lord dito. Ang Diyos ang gagantimpala sa inyong lahat. Higit sa lahat, ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat ay ating ibinabalik sa ating Panginoon. To God be all the glory. Campers, see you next season guys! It's time to work as global frontliners. Mula dito sa Kamiling Tarlac, KFC Arnel Vallejo, called to share Jesus globally. Sa ngalan ng buong pwersa ng GFJC Media, sumainyo ang mga nagbabagang balita dito sa GFJC News Alert! Ang mas pinalawak, mas pinalakas at mas pinagtibay na mga balita. Keep updated GFJCians mula sa GFJC News and Information Center. Ako ang inyong dating tagapaghatid balita, KFC Jonathan Apolonio, called to share Jesus globally.